What's up guys? Unboxing tayo sa Saturn 4 Ultra 16K. So ito yung pinakamataas na stats ng Saturn 4. So meron Saturn 4 Ultra, tapos 12K yun, tapos 16K ito yun, pinaka last. So as you can see, na-unbox ko na, kinuha ko na yung bubble wrap, tapos pakita ko sa inyo yung inside ng printer. So ayan guys, unbox na natin. So sa printer ko ngayon is I have 1, 2, 3, 4, 5 printers. Meron akong 2 FDM, tapos 3 resin. Yung isa, yung Mars Pro ko, is nasira yung LCD niya, so kailangan palitan. So ayan yung user manual. So pag unbox ko is nakahiga siya, so try kong pinatayo, tapos kinuha para safe siya. So ayan guys, as you can see, kinuha ko yung plastic. So medyo nahirapan akong konti dyan. Tapos yan, kinuha ko yung foam niya, ng cover niya. So yan, ganyan ka dami yung foam na nilagay para protection sa inside or sa LCD mismo. So yan, may plastic cover pa siya sa mismong cover niya. Ayan yung shop ko guys, na nilagay ko na siya sa table ko. Ito yung mga toolkits niya. May scraper, tapos ito yung gloves, tools, bolts. Ito yung for the ano tawag nito, sa may vat niya, mga bolts. Ito yung power supply and scraper na stainless. So may included tayo na mask at yung filter. So ito yung power cord, separated sa power supply niya. Hindi ko alam kung bakit kasi may paret niya lalagay. So yan guys. So pag bumili kayo ng printer, dapat yung sagad na specs para kontento kayo sa output niya. Yan yung mga tools, yung included sa box. So yan, binuksan ko na. So sa side niyan may camera siya, tapos may light. So ito yung mga tools included na to. So tinanggal ko dyan yung para sa vat, kasi may bolts siya na tatanggalin mo talaga para i-replace yung easy detachable na yung may malaking cup. So ayan, tinanggal ko na yung cover, plastic cover ng LCD niya. So ayan. So dapat gentle lang dapat, kasi sensitive yung mga LCD ng printer. So ayan, yan yung vat. Nakita niyo yung mga bolts yan. Yan yung spare sa mga bolts na pinakita ko kanina. So yan, tinanggal ko na yung screen cover, plastic cover ng vat. So yan, nalik ko na. So yan. So ito yung cup na free for easy detachable, para hindi na kayo gagamit ng tools if ever tatanggalin nyo yung vat. So let's try to power on the unit. So medyo nagka-lisod po ko diyan. So yan yung sa gilid niya is yan yung Mars 5 Ultra. Yan yung price ko nung nanalo ko sa contest ng Elego mismo. So
So nagka-jackpot tayo dyan. So sige, power on na natin tong unit na to. Isang mamaw to kasi 16K. So kahit detail na miniature kaya niyan. Tanggalin na natin yung plastic cover sa ano tawag nito, platform niya. So dyan didikit yung mismong model mo. So nagprint ako ng parang adapter niya para matilt ko siya once nga mag-dripping ng extra resin. So may adapter ako, pakita ko sa inyo na next video na siguro review. So ito, sinaksak ko na yung USB. Yan, free USB yan. Included yan sa mismong box. So yan, turn on natin. Ito yung shop ko guys. Nasa mini shop ko lang kayo. Okay, turn on natin yung unit. Yan. So for the first time, mag-detect yan na on what language you are in. So pwede English, Chinese, at saka may isang Bangladesh ata yan, or Indonesia. So I choose English tayo, pero di naman tayo Englishero, wala kasing Tagalog. Wala ding Bisaya. So yan, choose your network guys. So para mag-connect kayo, mag-update siya, mag-auto-update siya yung system niya. So pag naka-connect sa internet, pwede nyo siyang ma-remote through using your phone. Pwede ba? So yan, edit lang natin ng konti, lagyan natin ng code name or date, kailan ko siya na purchase. So yan, kita yan na kailan siya na purchase and kailan siya na start. Yesterday kasi nag-start. So yan, tine-check ng sensor, naka-auto sensor kasi yan. So yan, nag-update na. So update mo lang para ma-auto update yung system niya. So wait for how many minutes, and then after that, fast forward ko na siya, tapos lagay na tayo ng resin. So yung resin na gamit ko is Resin Plus, pero pinagsama ko yung Resin Plus tapos EBS like minimix ko lang. So yung VAT niya is I think 1 kilo siguro yan, 1 kilogram. So isang buong bottle na ganyan, mag-max siya na volume. So yan, cover natin. Let's start printing. So I choose the basic Rook, kung gagana siya, kung didikit ba siya sa platform. So yan lang guys, easy peasy. So minsan yung mga ibang unit daw may manual leveling. So sa akin, tinry ko na lang yung auto leveling. So nag-auto level siya mismo. So print in the box talaga siya. So yung ibang unit mayroon ding nagmamanual. Di siguro nagdidikit yung mga figures nila. So sa akin is this one is successful naman. So yan, nag-print na yung Rook. As you can see, patapos na yan. Yan, 100%. So yan na yung Rook. So guys, finish na tayo sa Rook natin. So thank you for watching. Bye bye.